Nako mga kababayan, matindi itong banat ni Attorney Topacio no, dito sa Malacanang. At sabi niya dito, kagulo na daw. At desperado na daw mga kababayan itong Malacanang dahil sa mga isiniwalat ni Saldico. Dahil dinamay na nga itong si First Lady, dinamay na din si Sandro Marcos. Sino pa? Yung pati yung kapatid. Martin Araneta Marcos ba yun mga kababayan? So, grabe ito talagang pasabog ni Saldico mga kababayan. Na grabe talagang buong Pilipino nagulat mga kababayan. Halos first family dinamay na ni Saldico, halaka. Nakakagulat ito mga kababayan. Pakinggan nyo itong pahayag ni Attorney Topacio. Bakit niya nasabing desperado na daw at nagkagulo na mga kababayan. So ito na. Anyway, speaking of halo-halong kalamay na, eto na, kagulo na sa mga revelasyon ni Saldico. Yeah, Mukhang masyadong desperado na ang Malacanang. Nako. Di ba? Sunod-sunod yan, parang teleserye. Kada episode, iba't ibang revelasyon, di ba? Opo. Ngayon, nasangkot na ang anak ni Pangulong Marcos, si Sandro Marcos. Yun nga Majority floor leader yata. Kung ako Opo. hindi nagkakamali, ako'y tama. Pati si First Lady, nasangkot Opo. na. Oo. Ngayon, may lumabas na sinasabi, eto, bakit double standard yung mga nagdidepensa sa Malacanang? Pag si Saldi, sinasabi ni Saldi, ganito, ganon, insertion ng Pangulo, yung First Lady involved sa smuggling, yung anak ay merong insertions din, etc. Sasabihin lang walang pruweba. Yun. Di ba? Sabi-sabi lang bago, aakusahan naman nila yung abogado ni Saldi ko na ibina-blackmail daw sila. Ala. Wala namang din. ebidensya. Oo nga. Sasabihin lang nila, kinontak daw. Si Marcos pa mismo nagsabi ang Pangulo. Oo nga mga kababayan, sabi ni PBBM, bina-blackmail daw sila. Tapos sumagot naman yung abogado na wala naman daw ganong nangyayari at hindi daw siya lumalapit kahit kanino daw na tao sa gobyerno mga kababayan. 'Di ba? Nakapagtataka. Bakit siya iba-blackmail mga kababayan? Nung una namang nilabas ni Saldico, 'di ba? Nung kailan ba 'yon? Bago mag-rally yung INC. Ba't ngayon niya lang sinabi, mga kababayan, 'di ba? Kaya talagang nakapagtataka itong isinisiwalat ni PBBM. Pangulo pa. Grabe. Pag ikaw ay nagsalita at ikaw ay Pangulo, dapat panindigan mo yan. Yun. Lumapit daw sa Malacanang yung isang abogado ni Saldico at binablackmail daw sila. Bi-blackmailin mo ang Pangulo. Dapat imbestigahan yon. Ibigay niya yung details kung totoo. Sinong abogado? Sinong nilapitan? Kailan? Anong oras? Si Saldico may ganun pag sinabi niyang nagpadala ako ng mali-maletang pera, may litrato ng maleta, may siya. oras, may araw. Yun, naggaling nga. May ledger. Sinasabi nila, walang pruweba. Ayun na nga yung details. Ako sasabihin ng ombudsman, hindi ko iimbestigahan. Dahil wala siya rito, ayaw i-under oath. Pwede kang anonymous Hindi lang naman ako nakapansin yan. Pati si Senator Marcoleta. Opo. Sinabi, nasa charter nga, nasa Ombudsman Act nga ng 1988. Di ba? Tinalakay na rin natin yan dito. Opo. Sabi ko, bakit nag-iinarte ang ombudsman? Obvious naman dito halatang halata mo. Akala yata nila mangang taong bayan, Yes. Yung blackmail, Mr. President, kasi kilala ko yung abogado ni Saldico. Binabanatan niya si Saldico. Binabanatan natin yan. At saka, hindi natin kinakampihan si Saldico. Ngunit, may mga sinasabi siya na dapat na imbestigahan. Yun. At yung abogado niya, kilala ko. Hindi gagawin yon. Ang tagal ko nang kilala yon. Mahigit 15 taong ko nang kilala. Yung si Attorney Ruy Rondain na abogado ni Saldico. Hindi natin kinakampihan din yan. Yun nga binatikos nga natin yan noon, di ba? Opo. Oo. Kahit kaibigan ko. Opo. Sa ngalan ng
malayang pamamahayag at public interest na wala tayong kinakampihan. Kahit kaibigan, medyo nasasaltik natin dito. Opo. Pero, sa pagkakataong ito, hindi gagawin yan. Baka naman may nagpapanggap na abogado ni Saldico. Yun. Na sinasabi, oy, ako ay kinatawan ni Saldico, huwag nyo nang i-cancel ang passport ni Saldico. Hindi titigil na kaming maglabas ng mga video. Ala, Di ba? Marami niyan. Kaya nga pangalanan niya kung sinasabi niya. Yung problema sa kanila walang pangalan sasabihin lang, oy, may abogado si Saldico, lumapit sa Malacanang, nag-blackmail. Sinong maniniwala sa inyo dyan? Ebidensya. Diba? Resibo. Resibo. Katulad kay Saldico, may resibo, di ba? May resibo, may pinapakita, may date. Kung kailan pinadala. Talagang may taon din, mga kababayan, may oras. Di ba? Basta-basta ka ba makakalapit sa isang opisyal ng Malacanang? Hindi po. Nang walang resibo. Siyempre, Hindi po. papunta ka sa loob ng Malacanang. May gwardiya dyan. Dadaan ka sa maglalagbook ka. Yes. Di ba? Ise-search. Kinukunan pa nga yata ng litrato. Ewan ko. Dati ganun Opo. May ganun. May logbook. Nakapasok na Sino kami ka ba? dyan Opo. Sinong pupuntahan mo? Opo. Malacanang yan Hindi That's naman true. mall yan Opo. Hindi mo naman pwedeng sabihin dyan, ay hindi po, mamamasya lang. Magmamasid-masid lang ako. Tignan ko yung mga Parang cabinet kami members kahapon, naglalakad-lakad. muntik na kami. Bakit? Merong nangharas sa aming driver ng isang kotse na parking mismo. Oo. Ano kami, upakan na kami. Pero sabi ko naman doon sa mama, ano bang problema ninyo? Ang laki niya, 6'1". Sana Puro tato. Sana tinuhod mo yung yagbadutos. Hindi, hinihintay. Kahit gaano katangkad yun, pag tinuhod mo yung itlog, tamba yun, Pero maniwala ka. Tony, nakaganon yung isang kamay. Kahit na, kaya masakit. Mamaya, may baril yun. Kahit Malay na pag natin. masakit yung itlog mo, hindi ka na makakabaril. Maniwala ka, subukan mo kay Victor. Well, hindi. Ako naman, Tony, Ihurin mo yung itlog ni diplomatic Victor. approach lang. Oo, naman. Tama hanggat naman. kaya nating i-pacify yung tao, yung galit niya. Kasi parang galit na siya nung dumating. Baka iniwanan ng asawa, hayaan mo na. Well, anyway, pero attorney, dahil nga sa pagkawala mo, marami akong mga Anyway, ituloy ko lang yung sa akin. Sige po, sige. Wala tuloy ako, nasaan ba yung sa akin? Ay, yung sa'yo pa. Yung di ba? Yun na. Kukunin ng ID mo, di nakalag ka ron, Ayun. di ba? Siyempre, di ba, alimbawa ako, pupunta ako sa DOJ, meron ka pang pinifill up, meron ka pang form na ibibigay sa'yo patunay na kung pumasok ka nga roon, pupunta ka kung saan mo sinabing pupuntahan Opo, mo, yun pipirmahan ng isang staff, halimbawa, Office of the Executive Secretary. Yes, opo. Ayun. Sino yung lumapit sa Malacanang? Ayun. Ngayon, kung binablockmail, halimbawa ako'y opisyal, government official ako, may nang ba-blackmail sa akin, duty kong i-report yun. Correct. Tsaka magre-react ka na within that day. Bakit binablockmail mo kami? May Correct. arrestuhin kita. Tama. Criminal offense yun Opo. Grave threats yun. Blackmail is grave threats Correct. Di ba? At may ID pa yun. Hindi, ang problema nga, ginugulo. Yun lang. Kita mo itong ombudsman, sasabihin niya, may mga maipafile na kami, mga senador, mga congressman, halatang halata naman, boke, hanggang senador ka lang, hanggang congressman, para sabihin lang may ginagawa ka. Ano nangyari doon sa mga alegasyon? Laban sa Pangulo, di mo ba imbestigahan yan? Wala. Talaga bang nandyan ka para protektahan ang Pangulo, yung kasalukuyang Pangulo? Halata naman o yung ICI, pumunta si Arjo Atayde at saka yung si isang congressman na tinuro ni Saldico. Opo. Di ba sabi nila, transparent kami na live stream namin. Hindi nila ni live stream kasi ni-request daw ng congressman, executive session. Tinago. Tinago. Kung merong ganong option pala, di lahat na lang ang pupunta roon, executive session. Wala nang live stream. Gumawa pa sila ng guidelines para sa live stream. Hindi naglululoko na tayo nitong ICI At saka sino man laging nandun sa ICI? Si Vince Dizon. Yun. Ano ba ito? Tatakbo ba itong senador o whatever? At nasisira ang independence. Akala ko ba independent ang ICI? Independent Commission on Infrastructure. Again, uulitin ko, ang isang miyembro ng gabinete ay hindi independent. Siya ay alter ego ng presidente. Alter ego, parang siya yung presidente. Kaya nga gabinete. Gabinete. Opo. Cabinet. Sabi doon sa isang desisyon, the cabinet member must be of the president's bosom confidence. Ibig sabihin talagang matalik na kaibigan. Kung matalik ang kaibigan ng Pangulo,
bakit nakikialam ka sa Independent Commission? Bakit Yun. lagi ka nandoon? Bakit yung presensya mo ay lagi mong pinararamdam? Ikaw mismo nag-iimbestiga, nagbibigay ka ng impormasyon. Paano na naging independent? Wala na yung ICI na yan. Maniwala kayo. Moro-moro na lang yan. Moro-moro na lang. Kamoting kahoy na may ulalo na lang yan. Hindi naman siya little president. Hindi, ang little president ay ang executive secretary. Ayun. Yung tinatawag. Kasi siya yung inuutusan. Kumbaga sa household staff, para maintindihan nila. Opo. Household staff, halimbawa, ikaw ay mayaman. Siyempre, meron kang gardinero, may kusinero. Di ba, may nagsisilbi, naglilinis. Opo. Naglilinis ganito, di ba? Opo. O, naglilinis sa loob, naglilinis sa labas, Opo. di ba? Okay, naglalaba, Okay. nagpaplansya, marami kang staff. Di ba, pag ganun may mayordomo o mayordoma. Opo. Yung mayordoma, yung amo, si Don, halimbawa, Don Agaton. Sasabihin niya sa mayordoma, halimbawa, ang pangalan ng, ano bang magandang pangalan ng mayordoma? Halimbawa, Sonia. si Cordapia. Cordapia, halika nga rito Bakit po, senyor? Oo. Ayan, manahalaman natin yan mukhang nalalantan Si Cosme yata, yung ating na hardinero, hindi dinidiligan Ikaw lang yata dinidiligan ni Cosme, Grabe naman. Gusto ko makita sa isang linggo ay luntia na, masyado na naman na verde ang akin ng mga halaman. Si senyor, Apo. si senyor. Okay. Napansin ko rin, yung aking mga Amerikana ay laging gusot-gusot. Si, ano bang magandang pangalan? Si Procopia. Yan atin na nagpa-plancha, hindi maganda plancha. Sabihin mo sa kanya, hindi ko nagugustuhan, ayusin niya yung plancha. Ibig sabihin, yun ang executive secretary. Oo. Okay. Yung mayordomo siya. Mayordomo o mayordomo. Siya ay staff din. Okay. Pero ang tawag doon ay primus inter pares. First among equal. Ayun. Siya ang nag-i-implement directly ng mga executive order, etc., etc., yung mga bili ng Pangulo. Opo. Pero lahat sila gabinete, lahat sila ay kontrolado ng presidente, in other words. Hindi sila independent. Bakit isinaksak si Vince Dizon sa Independent Commission on Infrastructure? Ano ba yung bantay? Ayun. Taga-dikta? We Bulong Movement? Di ba? Bakit? Alam na Marami naman- rin nagtatanong nga kasi po. kay Kuy nga, alam naman natin, ombudsman, hindi independent. Huwag mo sabihin independent yan. Kalokohan yan. Opo. Ginagago mo ako pag sinabi mo independent yung kasalukuyang ombudsman. Pinilit siyang gawing ombudsman Pilit hindi qualified, di Oo, ba? kahit hindi qualified. Binraso nyo yan bago. Independent, kalokohan yan. Yan ang nangyayari. Pagkatapos, lahat pa ng diversionary tactic ay ginagawa. Kita nyo, Noong pumutok yung kay Saldico, anong pinagagagawa? Number one, biglang hinabol si Harry Roque. Na Diba? iba. Ang tagal na noon Yung kliyente ko, ginamit pa nitong mga ulalong ito. Mayo pa yung arrest warrant. Biglang sasabihin nito si Riza. Ngayon "Ba, nagkakwento. ano ba? Nakawala na ba? Isang taon na po halos, mami. Ay, grabe. Di ba, sabi ni Rizon Tiberos, magaling siya, lahat alam niya. Ba't hindi niya alam yun? Ayun. Kalokohan Bago magwawala siya, bakit nakawala? May warrant. Saan? Bago sasabihin, nasa Japan. Biglang Na-overlook magbibigay lang. ng 1 milyon na reward. Uy, bulok kayo. Pinantatakip nyo na naman yung kliyente ko. May pa yung warrant. Ba't hindi kayo naghanap ng May? Ba't hindi kayo nagbigay ng reward? At bakit pagka si Cassie Leong, kasi kontrobersyal, bibigyan nyo ng 1 million reward? Diba? O pakakancel nyo yung passport. Yung mga puwapatay ng mga journalist, si Johnny Dayang, pinatay. 500 lang ang binigay nyo reward, pinatay. Sino bang pinatay nitong kliyente ko? Ayun. Bakit yung tao natin dito, kaibigan natin sa DWIC, si Noel Belen Samar, walang reward para Hanapin. galing sa DOJ, DOJ. Eto, 1 million. Anong ginawa? Dinemanda si General Romeo Poquis at ilang mga general. Dinadivert yung atensyon. Obvious na obvious naman kayo Yun lang. Naku naman. Yung mga patay na issue, binubuhay nyo. Baka ang susunod daw na gagawin sa aking intel iimbestigahan kung talagang si Aguinaldo pumatay kay Bonifacio. Ano pumatay? Mabigat!
para lang ma-divert. Kala ko si Magellan at Lapu-Lapu. Pinaimbestiga rin kung nasabotahe ba yung eroplano ni Ramon Magsaysay. Kaya bumagsak. Mabigat. Grabe na yan, sir. Mabigat. Oo naman. Patay na mga involved dyan, ikaw naman. Grabe. At saka yung pagkamatay ni Sakay, tinitingnan kung bakit tinraidor si Sakay at nahuli ng mga Amerikano, paimbestigahan din daw para lang may mapag-usapang iba. Grabe. Grabe. Oh. Pero Tony, ba't namatay yung aso ko? Ano nangyari? Sino aso mo? Paggising ko, patay na. Bakit? Tatanungin ko nga sa'yo, ba't nagkaganon? Alam mo, eto natatawa ako eh. Meron, may kaibigan ako, hindi naman best friend, kaibigan ko. Opo. Yung isang mutual friend namin, binigyan kami ng aso. Yung sa kanya babae, yung sa akin lalaki. So, ang katuwaan, ang pinangalan namin, yung lalaki, si Piduts. Piduts, si President Duterte. Okay. Piduts. Siya, pinangalan ba naman niya, ito yung time na President, Vice President pa si Pangulong Duterte, saka si Vice President Lenny Robredo. Pinangalan niya rin sa aso niya, Lenny. Okay, so lumipas. Si Lenny tsaka si Pidots. So lumipas ang mga almost a year. Opo. Nagkakampanya na. Okay. Kampanya na. Akalain mo tumawag ba naman sa akin? Naku! Sabi niya, patay na si Lenny. Sabi? Oo, walang biro to. Hindi ko naman maalala na yung aso pala niya, pangalan Lenny. Takbo ko sa internet, hinanap ko. Wala naman, sabi ko, ba't wala pa sa news? Ngayon lang ba? Bakit sa news? Aso lang sa news. Yung aso mo, kagala mo si Lenny Robredo. Walang biro to. Hindi ko nang maibagsak yung telepono ko. Loko talaga yung kaibigan kong yun. Pare-pare, patay na si Lenny. Oo nga. Yan ang nakakatakot sa tao pinapangalan. Pambihira. Ang aso ko, puro presidential eh. Hindi, ako si Choco na may akin. Ganun pero ba? umiyak na ako. Ang aso ko, ang mga pangalan, Piduts. Oo, bago yung isa, Erap. Uy, Oo. Erap. Bago yung isa, si Bonget. Bonget ka rin? Bonget, para kay Pangulong Bongbong. Oo. Yung isa, babae, si Aimee. Yun ang mga pangalan ng mga aso ko eh. Madaling tandaan. Hindi, sikat kasi kaya pinangalan mo sa kanila. Bago meron pa ako, kaya lang, nandoon sa isang bahay, si Guanzon. May isa pa. Guanzon? Babae rin, si Guanzon. Naku, magalit si attorney niyan. Bakit naman? Matapang eh. Ano nga, pabor sa kanya yun eh. Pabor yun. Oo. Tama. Matapang pero kengko yung itsura. Kaya tama-tama yung pangalan, Guanzon. Oo. Anyways, ano ay magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Show Topacio. So, yun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag ni Atty. Topacio at ni Ma'am Joby, no? Dito sa kanilang programa. So, patungkol nga dito sa nangyayaring investigasyon sa flood control project at dito sa isiniwalat ni Saldico, mga kababayan, na sinangkot na din si Sandro Marcos, si First Lady Lisa Marcos. Mukhang dawit na lahat, mga kababayan, no? At dinalakay din dito yung about sa ICI na tila mayroong kumukumpas, mga kababayan. So yun, mag-comment kayo, mag-like at mag-share. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po.